Attorney Noel, kung may group project to joint work, tapos isang tao lang ang kumukuha ng credit at siya pa ang kumita, may legal bang basihan para maklaim ng iba ang share nila kahit informal lang ang usapan? Ako, Chris, maganda yung question na ni-raise mo. Una sa lahat, alam niyo sa kontrata, mayroon tayong tinatawag na written at saka unwritten contract. So kahit na verbal yan po pwede. So katanungan, po pwede mag-claim kahit na walang written contract? Yes, of course. Kasi hindi ibig sabihin na walang contract, hindi ka po pwedeng mag-file. Maraming ebidensya rito. Yung chat, yung mga text messages, yung email, any conversation, and then yung private na mga tao na kasama nyo na hindi siya na part dun sa joint undertaking po pwede ho yun. Kasi ang batas doon natin nagsasabi na pag may kontrata, written or oral, ay pwede kang mag-claim. And besides, no, meron din na ngayong provision sa Civil Code Article 22 na sinasabing unjust enrichment. So, po pwede kang mag-claim ho doon on that basis na ikaw na nag-claim na hindi mo sinama yung kasamahan mo despite the fact na kasama sila, na tumulong, meron kayong joint effort, undertaking, at hindi inangkin lang yan sarili niya, pwede siyang makasuhan ng unjust enrichment. And then, yung meron tayong provisions din ng human relation, ito all-encompassing provisions ng civil code na any person na nag-abuse ng rights ng others, no, pwede kang mag-file ng damages. So maraming claim ko dyan. Hindi ho porque walang written contract, wala nang habol. So kay Chris, may pakita mo lang na meron kayong chat messages, may pakita mo lang na meron kayong talagang joint undertaking, and then may testigo ka na nag-usap kayo, po pwede kang mag-file ng kaso. Ayan, Attorney Dot. Yan po ang sinasabi ni Attorney Noel Valerio. Yan po, mga kasambay. Civil Code Article 22, Unjust Enrichment. At mayroon pa siya sinasabi doon sa Civil Code ulit, Human Relations. Attorney Dot, ikaw naman, ano naman po ang gusto niyong sabihin? Thank you very much. Yes, Miss Annie. Okay, na-discuss ni Attorney Noel, tama, yung sa civil code, etc. Ako kasi gusto kong malaman, no? Ano po ba itong kanilang ginawa? Kasi kung ito po ay intellectual work, no? Kasi medyo expertise natin yan. Sa copyright naman po tayo. Kung kunwari, meron kayong ginawa na isang libro, dahil lahat kayo nag-contribute dyan. Pagkatapos, etong isang kasama sa mga sumulat ay sinabi niya, ako lang ang sumulat dito. Di ba, attorney? Okay? Diyan Yes, po ay papasok po, yung right ng mga ibang authors. Kasi ang nag-contribute sa libro ay, let's say, 5 sila, lahat sila, pero ang kumita lang ay yung iisa. Aba, hindi po pwede yun. So, pumapasok po doon yung ating copyright law na lahat ng authors, pantay-pantay po silang nang makukuha. At saka, Miss Annie, may mention ko rin yung sinabi ni attorney kanina, kumbaga parang meron kasing naging na-form na partnership kahit na wala pong kontrata, kung lahat po kayo nag-contribute po dyan, para na rin nagkaroon kayo ng partnership. So, Miss Annie, para sa akin, ano ba ang dapat nilang gawin? Kasuhan po nila yung kumukuha lang ng credit. Or mag-usap muna kayo. Okay, usap muna kayo. Hindi pwede yan, pare. Kung hindi, pag hindi mo kami binigyan ng share namin, idedemanda ka namin. And sabi nga po ni attorney kanina, ang daming ebidensya. Yung mga text messages po ninyo, yung email, yung chat po ninyo, na kayo ang talagang nagtrabaho dyan. Hindi lang siya, pwede po niyong ipakita sa korte. Miss Annie? Yan pala yan. Yes, may idagdag lang po ako. Opo. Meron kasi akong ganyan na case. Ang ginawa ho natin, dahil dinidinay ng kabilang party, nagpadala tayo ng demand letter. Sabi niya, hindi kami magkakasama niyan. Tama. Pero nung pagdala ng demand letter, sinagot niya na, ganito lang naman ang ginawa mo. Hindi ka naman masyadong nag-contribute. So na-approve na mayroon talagang participation
So doon Ayan. napatunayan namin ang ginamit natin parang reverse psychology. Meron akong ginagawa minsan, alam nyo, nawala yung ebidensya namin. Ang ginawa, ang utang is 1 million. Nagpadala ako ng demand letter, sinabi ko 2 million yung utang mo. Nung nagsumagot, hindi, 1 million lang utang ko, ba't tinaasan mo pa? Tuloy, merong ng admission. See it ko lang ito, Attorney Dot and Attorney Noel. This is a different case. But nabanggit kasi yung credit, hindi to yung utang. Ibig sabihin, dito meron kaming na-encounter. Mayroon siya empleyado na alam niya na hindi naman talaga siya high-performing employee. Pero yung kanyang mga ideas nanggagaling sa isang staff niya. Pero never na in-acknowledge yun dahil she is pretending na lahat yan ay ginagawa niya. Then, yung isang empleyado na yon pinabayaan niya na kasi hindi naman siya mahilig. Sige na, sa'yo na yung credit. But it's not true. Nasa kanya. This is my idea. Lahat ito. Ganyan. Kasi hindi naman talaga siya marunong. Pero he is pretending na high-performing employee siya. Kasi doon sa high-performing employee, may mga incentives. Things like that. So yung song ganun, attorney, walang ganung habol-habol doon. Di ba? Actually, may habol naman ho yan kasi pwede niyang sabihin siya naman talaga yung may gawa nung yung trabaho. Kaya lang kung halimbawa yung winave niya at hindi naman siya okay lang sa kanya, walang problema ho doon kung winave naman ho niya . Okay, Miss Annie, ang kasagutan ko dyan, ako bilang presidente ng isang kumpanya, Miss Annie, kailangan kasi magtapat ka rin dun sa supervisor. Let's say, yung medyo nakakataas sa'yo, ang sinasabi, trabaho ko ito, ako ang gumawa nito. Nagsisinungaling, sinasabi siya ang gumawa. When actually itong isa, you talk to your supervisor. Sir, hindi po totoo na siya ang gumawa. Ako po ang gumawa niyan. Kung ayaw pa rin makinig ng supervisor, pumunta ka sa presidente, di ba? Madali lang naman yan kung talagang meron kang evidence. So, anong mga evidence? Okay, gumawa ka ng draft, di ba? Ikaw ang gumawa nung draft, may file ka, meron kang ipakita na may message sa'yo itong isa na, oy, pakiano mo nga ito, pakigawa mo ito. Lahat yan, ipunin mo, pakita mo sa supervisor at saka doon sa sa presidente ng kumpanya. And then they will find out. Kasi kung masama ang loob mo, Miss Annie, you have to do something. Gumawa ka ng paraan para malaman ng mga nasa taas na ikaw ang gumagawa nung sinasabi nung isa na siya ang gumawa. Ayan. Okay. Thank you for that, Attorney Dot and Attorney Noel. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much. If you liked or learned from this video, please click subscribe.